Magbabasa tayo ng mga comment mga kasawi kasi may nag-viral tayo na mga quote at hugot. So, ito yung mga kanya-kanyang komento nila at gusto kong bigyan ito ng, suggestion or advice. Siyempre mga kasawi. Ito ang sabi ni Gab Bagtas Benaventura. Minsan po nahuhulog ang loob mo, lalo na kung lagi mong nakakasama. So, yun galing kay Gab Bagtas Benaventura at meron pa din galing sa babae din. Siyempre kay Lay Antiyo siya, Kia. Yan. Lalo kung mabibigay din ng motibo ang babae, 100% pak yan. So, syempre, magbibigay tayo dito ng suggestion mga kasawi. Yes, tama po parehas lahat ng mga sinabi nila. Lalo kapag kang isang babae, sabi ko nga sa inyo palagi mga kasawi, na nagpapakita ng motibo sa isang lalaki. Kahit minsan na ang isang lalaki ay hindi ito gusto, pero kapag the way na ang babae mismo ang nagpakita na sa kanila, or nagbibigay na ng motibo sa kanila, syempre ang isang lalaki ay nagkakaroon ng temptation. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi ang isang lalaki kapag yung babae na mismo yung gumagawa ng paraan para magustuhan siya ng isang lalaki, or ang babae na mismo yung gumagawa ng paraan para akitin niya ang isang lalaki, kahit taken na ang isang lalaki, alam nyo ba, mas mabilis silang natutukso kasi nagkakaroon din ng challenge ang isang lalaki na angkinin ang isang babae. Lalo kapag ang babae na mismo yung araw-araw na nagpapakita ng motibo, pinagsisilbihan siya. For example, magkasama sila sa opisina, ganyan, pagtitimplahan ng babae ang lalaki ng kape, bigyan ng tinapay, lahat ng paborito ng isang lalaki ay talagang binibigay ng isang babae. So, syempre, ang isang lalaki, nagkakaroon ito ng thinking na, what if kaya try ko to? Kasi mas nagiging excite yung araw-araw na ginagawa ng isang lalaki, lalo kapag araw-araw sila na nagkakasama sa opisina, mga kasabi, or sa trabaho. Syempre, nagkakaroon ng inspire ang isang lalaki na pumasok sa kanilang trabaho dahil syempre makikita niya ang isang babae na nagkakagusto sa kanya, yung nagpi-flirting sa kanya. So, yung ending is, hindi na mamalaya ng isang lalaki na nai-inlove na pala siya dun sa babaeng nagpi-flirt sa kanya. Syempre, kahit sinong lalaki, kahit matino pa yan, walang matinong lalaki sa babaeng. Alam nyo na yung letter M. 'Di ba? At lalo na sila na mismo yung gumagawa ng paraan para may mangyari sa kanila. Sinong lalaki yung hindi papatol sa ganitong babae kung mismong babae na talaga yung pinagsiksikan ang kanilang sarili sa isang lalaki, 'di ba? Kaya 'di ba kung mapapansin nyo, madalas na nagkakasama ang lalaki at babae ay nagkakaroon ng develop or nade-develop sila sa isa't isa, lalong-lalo na kasi dahil lagi silang magkausap, lagi silang magkasama, tapos yung hanggang sa bahay, nagkakausap pa rin sila through text, through chat, mga kasabi. Alam nyo ba, eto yung time na talagang mas mabilis ma-fall ang isang lalaki sa isang babae kapag ganito yung babae ang ginagawa. Kaya kadalasan kung mapapansin nyo, kahit paanong, for example, kahit paanong gusto ng isang lalaki, pero kung ang isang babae hindi bumibigay at ayaw ito kahit anong pilit ng isang lalaki sa isang babae, pero kung ang isang babae hindi madaling matukso or hindi madaling pumatol sa isang lalaki, walang mangyayaring cheating. Pero kapag kang isang babae ay kahit pa may taken na ito, kahit pa na ito na nga, talagang lalaki na naghahabol sa kanya, tapos yung babae din nagpakita din sa kanya ng motibo, walang mangyayari. Yung ending ay pag-cheating talaga, mga kasabi. Magluluko at magluluko pa rin ang isang babae at isang lalaki kapag once ang isang babae ay papatol ito sa isang tao na may asawa na. Kaya ang ending talaga kadalasan, kung sino yung nakakasama nilang madalas, kung sino yung kasama nila palagi, doon sila nai-inlove. Kasi doon nila nakikita yung common nila sa isa't isa. For example, ang isang babae mahilig sa coffee. So,
ang lalaki din, ganun din yung ginagawa. Kung paborito ng lalaki tinapay na ganito, paborito din ng babae yung ganito. Tapos, nagkakaroon sila ng common hobbies. For example, mga kasawi, kung ang lalaki mahilig sa badminton, mahilig din yung babae. So, nagkakaroon sila ng parehas na common na ginagawa. So, yung ending, nagkakasundo sila. Kaya, yung ending, madalas sila nagkakasama hanggang sa hindi nila namamalayan ay nade-develop na pala sila sa isa't isa. At doon na nila marirealize na mahal na pala nila yung isa't isa. Pero syempre, ito yung pinakamasakit na parte ng buhay kapag taken na parehas ang isang tao, kasi hindi nila ito nare-realize na taken na sila, bagkus ang nararamdaman nila ay excitement. Ayan, sobrang kinikilig sila. Yung sobrang feeling nila may nag-i-inspire ulit sa kanilang damdamin or sa isa't isa, kasi nakikita nila yung isa't isa kapag tuwing pumapasok sila. Yung excited silang pumasok dahil meron silang inspiration pagdating sa kanilang kanya-kanyang trabaho, diba mga kasabi? Kaya yung ending ay hindi nila namamalayan na taken at sila parehas. Kasi hindi na nagkakaroon ng, alam niyo ba, wall. So, wala na silang alam, kundi sundin yung nararamdaman nila. Yung puso nila yung nasusunod, hindi na yung utak. Kaya yung ending ay marami talaga yung nagluloko mga kasabi, kasi mas sinusunod nila yung tibok ng puso nila kumpara sa utak. Kasi kung titingnan mo, susundin nila yung utak, mas makokontrol ng utak yung kanilang puso. Pag sinabi ng kanilang isip na wag dahil taken na ako, or wag, di ko pwedeng gawin to kasi dahil may asawa na ako, 'di ba? Yung mga ganong lines. Pero ang ginagawa kasi nila is mas sinusunod nila yung damdamin nila kumpara sa puso. Kaya yung ending, maraming nagluloko na tao kasi yun yung mas priority nila, yung puso nila na sundin kaysa utak nila, 'di ba? Wala na silang pakialam kung may masisira silang pamilya, wala na silang pakialam kung masisira pa yung pamilya nila. Basta para sa kanila ay mas napipil nila dito yung sobrang excitement, sobrang kinikilig sila, yung talagang grabe yung kaba or yung intense kapag nagkakasama sila. Kapag nagkikiss sila, ayan, andun na hantong na talagang sobra silang kinakabahan. Andun yung parang first time na ulit sila na nagmahal. Ayan, nakagaya din ng nararamdaman nila dun sa kanilang mga kanya-kanyang kapareha. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple mga kasawi. Kaya sa mga tao diyan na kapag madalas na magkakasama, dapat lagi niyo tatandaan na merong limitation yung pagsasama ninyo. Kapag nagkaroon kayo ng kaibigan, isipin niyo yung limitation niyo sa isa't isa. Kasi kapag once na hindi niyo yan naiisip, yung limitation nyo sa isa't isa, yung ending, magluluko ka talaga. Kasi dahil hindi mo alam kung hanggang saan yung hangganan mo, bagkos ang ginawa mo ay sinunod mo yung damdamin mo. Diba lagi nga kasabihan nila na ang daming natutukso dahil natutukso sila, mali po yun. Kapag ang isang tao ay natukso, choice nila yun, dahil ginusto nila yun, hindi mabubuo yung isang cheating or pagluloko nyo sa inyong kapareha kung hindi kayo parehas na nagkaroon ng effort na magkaroon ng communication, magkaroon ng contact sa isa't isa, at higit sa lahat, hindi mabubuo yan kung isa lang yung nag-e-effort. Dalawa kayo ang nag-effort dyan, kaya nagbuo or nabuo yung pag-cheating kasi dahil ginusto nyo yun. Choice nyo yun. Hindi yun talagang tukso lamang. Ginusto nyo yan. Kaya napunta kayo sa ganyang sitwasyon mga kasawi. So yun lamang po mga kasawi yung ating advice dito sa ating sender at commenter na talaga ang dami nagko-comment. So eto na mga kasawi, binigyan ko na lang ng ating video para mas maintindi nila kung bakit. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat po tayo and God bless. Siyempre sa mga tao dyan, magsimba po tayo ngayong linggo para maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Bye!